At ang pinakamasaklap na katotohanan, nagagamit nila ang kapulisan at kasundaluhan para takutin ang taong bayan. Kaya po nagpapasalamat talaga kami at nagkaroon tayo ng isang leader at mga co-convenor ng United People's Initiative na mga retired military. Kasi ang pwede lang kumausap sa mga active at totoong nakakaintindi sa mga active, policeman or armed forces, walang iba kundi mga retired. So naiintindihan namin bawat isa, nire-respeto namin bawat isa. Huwag po tayong magalit ng 100%. Yung magdamdam, normal lang. Huwag tayong magalit ng 100% ng todo-todo sa ating kapulisan. Huwag tayong magalit sa ating kasundaluhan. Sila po, nag-iisip rin kung anong nangyayari sa bansa natin. Pero hindi po pwedeng manguna sila. So hinihintay nila yung aksyon ng taong bayan na angkla pa rin sa legalidad. At baka maaari, nararamdaman natin, sumuporta sila sa atin. So bago ko po ibigay sa inyo yung pagkakataon, paalam ko na rin po sa inyo ang ating chairman, ang ating lead convenor, General Romeo Puquis, is sumulat na po at i-deliver po namin mamayang hapon na humihingi po kami ng second round face-to-face meeting sa ating Chief of Staff ng Armed Forces kay General Romeo Browner. Pangalawa po ito. Kasi para sa kaalaman ng lahat, yung una po natin pag-uusap last year, kaharap po natin si General Romeo Browner, ang ating Chief of Staff ng Armed Forces at kanyang battle staff. Pag sinabi nating battle staff, mga senior generals from J1 to J10, kaharap po namin sila at ang pinag-usapan po namin, problema ng bansa natin. Wala pong inilihim at sumagot naman po sila. At ito yung pagkakataon na kailangan magharap uli yung mga retired at saka mga active para pag-usapan, mawala rin yung haka-haka na ibinabato nila sa United People's Initiative na gumagawa tayo ng mga hakbangin na hindi naaayon sa batas. Gusto natin klaruhin ito. Mananalo tayong lahat kung may open tayong pag-uusap, maging sa kabilang bakod at sa ating mga mamamayan. Ipaparating natin yung gusto ng ating mamamayan doon sa mga namumuno. Lalo na sa pamunuan ng ating Philippine National Police at ng ating Armed Forces of the Philippines. Napaka-importante kasi nakikita naman natin, nagagamit sila sa maling pamamaraan ng mga politiko na may mga vested interest. So, pwede po nating simulan ng pagtatanong. Ang question ko po ay Ched Gatchalian from Billionaire News Channel. Ang question ko po is, kasi di ba sinasabi na the burden of proof lies on the accuser. So, ano na po ba yung nakikita ninyo ng mga visible signs na masasabi ninyo na, okay, he's not feeling well? Or are we just relying sa sinasabi sa mga comments na AI lang to, na ganito lang to? Kahapon po, di ba, nakita niyo naman na tumakbo-takbo. So, is there a proof or kahit po observation na lang ninyo, baka nagbago yung visual presentation ng presidente, kaya kayo nagpa-file ngayon for mandamus? Kasi di ba, the burden of proof lies on the accuser. Second po, ano po yung move na maaari namin asahan sa inyo after this? Confirm mo lang, pupunta po kayo sa Supreme Court. Tama? Thank you po. Una, simplihan natin yung kasagutan para nasa same page tayo lahat. Unang-una po, tayo ay masaya na malakas ang Pangulo. Malinaw po yan. Ngayon sa sinasabi natin na ano yung proof natin na masasabi natin na wala siya sa kanyang peak na kalusugan. Dahil na rin sa mga posting sa social media na nakikita natin at nababasa natin ang mga artikulo. Pero hindi po tayo nagbabase ron. Ang United People's Initiative, hindi po nagbabase sa social media. May mga tao po tayo sa grounds. Nagtatanong po tayo doon sa mga nurses, sa mga janitors ng St. Luke's. Nagtatanong rin po tayo doon sa mga taong nakakakita. Kasi ang United People's Initiative po, dahil po mga retired militaries, alam po natin yung tinatawag na word na validation. Colonel Galang, alam yan, General Romy, na mahirap tayong magsalita na wala tayong basihan. Hindi po ganun ang United People's Initiative. May basihan po tayo. Ngayon yung basihan natin, ilalabas po natin yan doon sa tamang forum at tamang pag-uusap para yung legalidad na poproteksyonan yung both ends. So, doon sa pangalawang tanong naman, ano yung next hakbang ng United People's Initiative? Kung mapapansin ninyo, maraming nagsasabi na kami kasi hindi kami reactive.
Pag reactive ka lang, pag may nangyari at saka kagagawa ng bagay, that is too late already. Maaring may nangyari ng hindi maganda sa ating lahat. At hindi rin tayo proactive. Ang proactive now is a dying measure. Ang ginagawa po ng People's Initiative, we are being predictive. Pinipredict na po namin kung ano yung posibilidad na mangyayari base sa pagtatanong sa mga sektor ng lipunan. At doon kami gumagawa ng aksyon. Kagaya nito, pasensya na po ulit kayo, mabilisan. Pinail namin ng Friday. Bakit ngayong Monday lang tayo nagharap-harap? Kasi inintay pa po namin yung GR number. Ibig sabihin, katibayan na natanggap na ito at nailagay na ito doon sa kanilang listahan sa Supreme Court at maaaring ipatawag tayo anytime o maaaring mag-convince sila en bank para pag-usapan ito. So inintay po natin at lumabas lang ito, Colonel Galang, kahapon lang kagabi. So kaya tayo ngayon nag-decide. So ang hakbangin ng People's Initiative, lahat po ng galaw, maging ito ay galaw man ng anumang kulay politika, sinusuportahan natin, basta meron tayong common denominator. Ang common denominator natin sa pagkakataong ito, kaya paalam ko na rin sa inyo, nag-uusap kami nila General El Rio, nila Sir Edwin Fernandez, na parte ng ating United People's Initiative. Kung mapapansin ng iba, sasabihin nila, liberal sila General El Rio, sila Sir Edwin Fernandez. Nag-uusap-usap kami. That is the only way to resolve the problem sa bansa natin. Hindi pwedeng tayo mag-usap-usap at magbatuhan lang tayo sa social media ng kung ano-ano, na walang katapusan. Kaya nga, ang suggestion, ang ginagawa ng People's Initiative, mapapansin ninyo, pag may basher sa amin, automatic binablock namin. Hindi kami nag-i-engage. Kung mag-engage man, piling-pili. Ba't namin binablock? Kasi kung bablock natin lahat ng negative thinkers, mapupunta lang sila sa isang side, magkakasama, for negative sila. At gaganda yung buhay natin. So, hindi mo kailangan patulan yung social media, lalo na sa kalusugan ng Pangulo. Huwag huwag papatulan yan. Kasi nga sabi nila, yung AI, talagang pag pinanood mo siya, napakalapit niya sa katotohanan. So, kahit sino, malilin lang. Yung mga nababasa naman natin, huwag na kayong magka-cut and paste tapos isi-share ninyo. Kung hindi nyo alam pinagmulan nung balita, buhay pa ba siya, totoong tao ba siya? Lalo na kung mga fake accounts o walang pagkakilanlan. So yun po yung mga hakbangin ng United People's Initiative para maitama itong nangyayari. At sana, hindi ito yung katapusan ng ating pagharap at pagtatanungan dahil gagawin namin itong open sa bawat isa para yung totoong kasagutan talagang makukuha ninyo. At bigyan natin ng pagkakataon si General Romy para sagutin pa. May dadagdag pa siya. Organisasyon, ang United People's Initiative ay hindi direkta ang inaakusahan ang Pangulo na may sakit. Precisely, kaya ginawa natin itong petition dito sa Supreme Court dahil nga doon sa mga lumalabas sa media, yung mga haka-haka, spekulasyon, kung ano pa diyan, na kung saan ito yung source ng instability at maaaring kaguluhan. Kaya ito, nag-file na tayo ng petition para i-compel ng Supreme Court base sa ating batas, base sa ating Constitution, kung ano yung tunay o real state of physical and mental health ng ating Pangulo. Yun ang objective dyan ng United People's Initiative. Okay? Kaya kung in-approve ng Supreme Court, just in case itong aming petition at i-compel yung executive na ilahad ang tunay na state of physical and mental health ng Pangulo, ibig sabihin, para sa taong bayan, mawawala na yung mga haka-haka, spekulasyon, saka mga instability na yan. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you. Doon sa tanong, yung burden of proof. Ang burden of proof po, nire-require natin sa isang kaso. Impeachment man yan, criminal case. Ito po ay isang legal inquiry. Petition po ito, hindi po ito kaso. Kung hahanap po tayo ng burden of proof, dapat po kaso ang i-file natin. Hindi po tayo nagkaso, nagtatanong po tayo ng legal sa Korte Suprema. So yung pong tanong na yung burden of proof, baka siguro po nasa maling konteksto. Kaya po tayo nagtatanong, hindi po tayo nagkakaso. Para malinaw po tayo doon, this is not a criminal or an investigative case. This is a legal inquiry.
para po klaro tayo sa lahat. As to the next steps, nabanggit na po ni Sir Ray, siguro po saka na idagdag na lang namin yung iba as we go along. Salamat po. Next question. Sir, good morning at magkahawig lang tong tanong namin. Biyahe ni Benji, vlogger. At ang tanong ko, so hindi lingid sa ating kalaman kamakailan lang, no? Tad-tad sa social media, paghahanap sa Pangulo. Bigla na lang siyang lumabas at nagtatalon-talon. Sapat na ba yun para paniwalaan ng taong bayan yung pagtatalon-talon na yan? Yung tanong mo, kapatid, ay tanong ng milyong Pilipino. Ilang araw siya, kung aming natatandaan, April 1 or 2 yung last appearance niya. Sa aming pagkakaalam. Tapos bumilang ng 5 araw, 6 na araw, wala talagang lumalabas. At sa pagitan noon, nung wala siyang appearance, mapapansin natin, puro throwback videos, mga articles ang lumalabas sa mainstream at saka social media. Ito po, pag-usapan na natin ng malalim. Napakaganda ng tanong mo para maintindihan natin. Sa normal na kaisipan ng isang tao, makikita natin yung pattern. Ano yung pattern na yun? Magkakasunod kasama yung mainstream. So, alam nila na throwback ito, nag-share rin yung isang mainstream ng throwback, nag-share ng throwback, puro throwback sila lahat. So, pattern, naka-pattern talaga yun, yung ginagawa nila. Ngayon, brother, hindi sapat yun na ilang araw siyang nawala, tas bigla siyang lumabas, nagtalon-talon. Ang kailangan natin is legal proof. Hindi yung aliwin tayo. Aliwin. Na lumabas siya at tumalon-talon, na aliw na tayo, okay pala yung Pangulo, tumatalon-talon siya. So, kailangan natin yung legal statement. Executive branch, kailangan i-practice nila dahil sila yung panuntunan, sila yung example. Actually, sila yung breaking point ng legislative at saka ng ating judicial branch, yung executive. Kaya may veto power yung president. Hindi ba pwedeng once and for all maglabas na sila ng legal records ng Pangulo na nanggaling sa medical doctors na sinasabi na maayos ang Pangulo? Actually, pwede naman nilang pikein yung result noong medical sa kanilang network, sa kanilang isang maleta lang yan. Pwede nang pituor ang Pangulo. Alam ko, nag-a-agree tayong lahat. Pwede mong pikein ang iyong state ng kalusugan. Pwede yan. Pwede mong pikein ang iyong nararamdaman ay hindi mo pwedeng pikein yan. Kung may nararamdaman ka, may nararamdaman ka. Kung may sakit ka, may sakit ka. Hindi mo pwedeng pikein yan. So sa atin, nakaangkla tayo doon sa katotohanan lagi na hindi sapat sa atin, sa normal na kaisipan, na wala ang Pangulo ng ilang araw, maglalabas sila, talon-talon siya, malusog na, tapos na ang boxing. Manahimik na tayo, malusog siya. Hindi ganun kasimple yun. Kasi may kinakaharap tayong crisis. Hindi pwede ng isang Pangulo na nawawala, biglang lalabas, magdidesisyon na naman ng bigla-bigla, kawawa ang taong bayan. So, finality sa tanong, hindi tayo satisfied, kaya tayo nag-file ng request sa Supreme Court ng writ of mandamus para ilabas yung tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. At bago tayo magpatuloy, salamat at dumating ang ating legal counsel. Ang dahilan kung bakit nakapag-file tayo, ang ating president ng United People's Initiative, siya po ay isang lawyer at siya po ay retired general ng ating armed forces, si Attorney General Virgil Garcia, sir. The floor is yours, sir.